hindi mag-focus. Yan, so ito yung actual configuration dun sa last upload ko na kailangan magkita si PC1 and then PC2, and then si PC2 kailangan niya rin makita si PC1. So ang IP address ng PC1 192.168.1.2/24, then yung gateway is yung Ethernet 1/0, which is 192.168.1.1. Also sa PC2 IP address niya is 192.168.1.2, and then yung gateway niya is same interface name, Ethernet 1/0, router 2 naman siya. And then each router meron silang dalawang interface. So ang pangalawang interface niya is Ethernet 0, which is 192.168.4.1, and then sa kabila is 192.168.4.2. so here meron tayo GNS3. So yung GNS3 is a network simulation tool. So meron din silang meron ding packet tracer. So gagamitin natin GNS3. So mag-add lang tayo ng mga devices. So for example ito yung magiging router 1 natin. Project 1 na lang. Okay, add tayo ng router 1, and then router 2, and then maglagay tayo ng PC1 and PC2. Okay, so using lang natin. Okay, then maglagay tayo ng cable. So add din tayo, puntang Ethernet 1/0, ganito din sa kabila, and then sa pang dito Ethernet 0, and then Ethernet 0. So same dun sa diagram natin. So lalagyan natin ng mga IP address, yung PC1, PC2 at saka yung mga interfaces. So ganito natin gagawin siya. So buhayin natin lahat yung mga device. Start natin. So, okay, so nag green na, so ibig sabihin buhayin na yung mga devices natin. Then configure natin yung PC1. Okay, so para makapaglagay ng IP address sa PC1, type lang IP, and then kung ano yung IP address ng PC1, 192.168.1.2/24, then yung gateway 192.168.1.1. okay, to check lang yung IP address, show IP. So here tama na yung IP address natin kagaya nung nasa diagram. Okay, and then close muna natin to, end natin yan, and then configure naman natin yung PC2. So IP 192.168.2.2 naman to /24, and then yung gateway niya 192.168.2.1. so ito siya, si 192.168.2.2, ang gateway niya 192.168.2.1. okay, then show IP lang. okay, tama na rin, 192.168.1.2, and then yung gateway niya. okay, and then next naman yung router 1, configure natin yung mga interface. okay, here. So configure terminal.
enter yung configuration mode. So config na siya, and then maglagay tayo na punta tayo sa interface Ethernet 1/0, and then nasa loob na tayo ng interface, maglagay tayo ng IP address na 192.168.1.1. ito siya, itong interface Ethernet 0, and then yung gateway ay yung subnet mask is /24 din, and then enter, and then enable interface no shot, and then punta tayo sa interface, Ethernet. Okay, tapos tayo dito, interface Ethernet 0 naman, and then yung IP address nya is 192.168.4.1 255.255.255.0/24, and then no shot to enable the interface, then end, and then write memory to save, confirm. So ito siya, ito yung kinonfigure natin, yung Ethernet 0 and Ethernet 0/0 sa router 1. Okay, and then configure naman natin yung router 2. Okay, ganun din, kukonfigure natin yung interface 1/0 at saka 0. So configure terminal interface Ethernet 1/0, and then IP address nya is 192.168.2.1, and then /24 din, and then enable the interface, then pasok tayo sa configuration, and then interface Ethernet 0/0, then yung IP address naman nya is 192.168.2.255.255.255.0, and then no shot, and then end, and then write memory to save. So yung kinonfigure natin is yung Ethernet 1/0 ng router 2 is 192.168.2.1. also yung interface 2 is Ethernet 0/0, which is 192.168.4.2. so okay, so ito yung router 1, hindi yung nasa kaliwa, nasa kanan yung router 2. so kung mapapansin nyo, sige, kita natin to, dapat na-reach na natin yung 192.168.4.2 mula sa router 1. so we will use ping 192.168.4.2. okay, so success to. So ibig sabihin na-reach natin yung router 2 via 192.168.4.1, and then dapat sa router 2 napiping din natin yung router 1, ping natin yung 192.168.4.1. okay, napiping na rin natin, na-reach natin yung isa't isa from router 1 to router 2. so check naman natin kung na-reach from PC1 to PC2. so dapat hindi pa ito na-reach since wala pa tayong ina-add na routing. okay, from PC1 console, okay, ping natin si PC2 192.168.2.2. so as you can see, unreachable pa, hindi pa natin siya na-reach. And then from PC2 dapat hindi niya pa rin na-reach ni PC1.
check natin. 1.2. So as you can see, from PC2 di rin na reach. So meron dito unreachable, destination host unreachable. So yun yung goal natin, dapat makita ni PC1 si PC2, and then from PC2 papunta ang PC1. So to do that, figure natin yung router 1 muna. So ang gagawin natin dito is pakilala natin kay router 1 si 192.168.2.0/24 na ang magiging gateway is si 192.168.4.2. So router 1, papakilala natin, sabihin natin na kapag ang destination ni PC1 or ni router 1 is 192.168.2.2, dito siya dadaan sa linya na to, which is ang IP address is 192.168.4.2. So gawin na natin. So from router 1, pasok ulit tayo sa configuration, and then add tayo ng routing, static route, IP route, and then 192.168.2.0, and then 255/24 0, and then yung gateway is 192.168.4.2. okay, and then enter, then end, and then write memory to save. Okay, so habang nagsasave siya, doon naman tayo sa router 2. So sa router 2, ang gagawin natin is papakilala natin kay router 2 yung 192.168.1.0/24 na ang gateway niya is si 192.168.4.1. So sabi doon, kapag ang destination ni PC2 or ni router 2 is 192.168.1.0/24 or 192.168.1.2, dito siya dadaan sa 192.168.4.1. okay, to do that, kay router 2, pasok tayo kay router 2. So pasok ulit tayo sa configuration, and then add ulit tayo ng IP route or static route na ang destination natin is 192.168.1.0, and then /24, and then ang gateway natin is 192.168.4.1. so ang destination natin is 192.168.1.0/24, and then ang destination natin from router 2 papunta kay 192.168.4.1, and then enter, save natin, enter, and then end, and then write memory to save. Hintayin natin mag-save. So habang nagsasave siya, check naman natin kay PC1 kung na-reach niya na si 192.168.1.2 since nag-create na tayo ng static routing para ma-reach niya na si 192.168.2.2. so ping ulit natin, ping 192.168.2.2. so as you can see here, nag-response na sa atin yung 192.168.2.2. okay, ang response time niya is 50.024 milliseconds from PC1. So dapat si PC2, from PC2 dapat na-reach na din yung PC1. So test natin, ping 192.168.1.2. okay, so as you can see here, na-reach na natin from PC2 to PC1 by adding static route. okay, thank you, bye.